Welcome to Matuto Dapat YouTube channel, where math and Bible lessons were discussed. Don't forget to subscribe, like, write the comments, and share. And don't forget to push the bell button for notification. Okay, now let's talk about the evidence of justification. Last time, pinag-usapan natin the result of justification. Now, ito yung mga iyong ebidensya. Sabi nga natin, to see is to believe kasi. Di ba? So, ayan, titignan po natin what are the different evidences of a person being justified by God. Okay? So, sabi dito, in James 2, verse 21 to 23, was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You say that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scriptures was fulfilled that says Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. Now, kita po natin, ito po si Abraham, no? Yung kanya pong pananampalataya sa Diyos ay may kalakip na gawa. Okay? Kasi faith without action, sabi ng James, ay dead. So ngayon nakita po natin yung pananampalataya ni Abraham, mayroong kasamang gawa na kung saan ang kanyang anak na si Isaac ay dinala niya doon sa Mount Moriah para i-offer sa Diyos when God called him at instructed him na i-offer niya si Isaac. Grabe, no? Tandaan po natin ay matanda na si Abraham, tapos nung nagkaroon siya ng kaisa-isang anak, hiningi pa ng Diyos. But then hindi po nag-atubili si Abraham na i-offer siya sa Panginoon, 'di ba? So handa po siya na mamatay si Isaac kasi iyon po ay gusto ng Lord. Pero nakita po ng Diyos doon ang kanyang katapatan at doon po ay tinuring ang kanya pong katapatan sa Panginoon na talagang siya po ay may pananampalataya at tinuturing siya a righteous man in front of God. It because of faith, not because of the law, it because of faith in God. Now, these are the different evidences. Once we are justified by God, so ito po yung dapat nakikita sa atin. Number one, relationship with God was restored. Ibig sabihin, dati kasi ang tao ay makasalanan, ang tao ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. Ano ang Diyos ay gumawa ng paraan para tayo po ay linisin sa ating kasalanan. Ibig sabihin, binura ng Diyos ang kasalanan natin. Now, therefore, our relationship to Him ay na-restored. No? Sabi to Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Diba napakita po ng napakahalaga ng isang bagay na ito na nangyayari sa buhay ng isang tao. Diba? Para bang kayo magkaibigan, diba? Magkaibigan kayo tapos inaway ka ng kaibigan mo. No, siyempre magkasiraan kayo ng damdamin. Hindi na kayo mag-iimikan. Ganun lang po 'yun eh. No, dahil nagkaaway na kayo. Pero nung pinatawad ka, inalis yung kasalanan doon ng isang kaibigan mo, pinatawad ka, tinanggap ka. So, ibig sabihin, yung pagiging magkaibigan nyo dati ay naibalik yun sa normal. Yun po ang tunay na nagbibigay ng kapatawaran. Ibig sabihin, hindi na po niya i-consider yung iyong mga ginawang mali. No? Kasi nga, pinawalang sala ka na. Okay? But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. Sabi ng Colossians 1 verse 22. No, we are now reconciled to God through the body of Christ, through His death in the cross. Kaya po tayo po ay napawalang sala, ginawang banal ng Diyos, no, without blemish in His sight, okay, and free from any accusations. No, nagkasala man tayo, well, tao nagkakasala, kaya lang ang Diyos nga ay pinawalang sala ka na nga niya. Dahil ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Yun po ang requirement doon eh. Because you have faith on Jesus Christ, you believe on Jesus Christ, then the Lord give you this justification. Hindi mo gawa yun. Hindi yan because you are a very good boy, a good man, no, a good citizen of the country. Hindi po yun dahilan. No, kundi because you have faith in Jesus Christ. Okay? You are now free from any accusations, without blemish and holy in the sight of God. Grabe, no? So,
Ibig sabihin, nung ikaw ay makasalanan dati, dapat parusahan ka ng Diyos sa apoy ng impyerno. Kaya lang dito, your relationship with God ay binalik niya. Okay? Now, number 2, freedom from condemnation. Sabi ng Romans 8:1 verse 2, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Oh wow, napakaganda. No, talagang dahil nga wala nang condemnation, hindi ka na akusahan, hindi ka na i-judge, no? Wala nang hindi ka na i-judge ng ng Diyos, no? Kasi nga the requirement is to believe on Jesus Christ. Whatever happens, mga kapatid, whatever the circumstances, patunayan mo sa harapan ng Diyos na ikay may paniniwala sa Kanya. And of course, it's your faith with action. Hindi lang po puro faith, hindi lang po, yes, I believe on the Lord, pero how about your works? Kasi the manifestation of your faith is your works. Di ba? Naniwala ka nga sa Diyos, hindi ka naman nagsisimba. Eh, paano yun? Di ba? Naniwala ka sa Diyos, pero busy ka naman sa trabaho. Hindi ka nga umatin ng mga Bible study. Di paano po yun? Now, if we believe on Jesus, mga kapatid, at pinatunayan natin sa ating gawa that we believe in Him, then you are now free from any condemnations. Okay? Number 3, change life or the new creation. Ito yung tinatawag nating regeneration. No, sa iba tinatawag ng born again. Talagang nabago yung buhay. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yes, napakaganda po ang sinabi ng Panginoon dito sa atin. No, na sino mang nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang na yan. Ibig sabihin, para ka bang isang binata o isang dalaga, nung ikaw po ay dalaga o binata, may layaw ka, magagawa mo ang gusto mo, matulog ka kung anytime, no? Papasok ka ba sa trabaho anytime, kung anong gusto mo, pwede kang mag-absent or pwede kang hindi rin magtatrabaho, no? Pwede ka rin magtambay lang. Pero kung ikay mag-asawa na, iba na po ang usapan doon. May magko-control na sa'yo. Mayroon ka ng makapagpaalam ka na, no? Mayroon ka nang i-consult ng mga bagay sa asawa mo. Magbago na yung buhay mo diyan, no? Kontrolado na ang sarili mo. Ganon din sa Panginoon. Once we are in Christ, ito nga ang mga tao kasi gusto na magsimba pero wala silang yung mag-commitment with the Lord, wala silang ganon. Kasi ayaw nilang sundin yung utos ng Panginoon. Yun po ang masaklap doon na you believe in God pero ayaw mo sundin ang utos ng Diyos. Ano bang utos ng Diyos? Una, dapat mahalin natin siya. Siya lang, no? Buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. 'Di ba? Tapos sumayo tayo, ipangaral ang salita ng Diyos. Yun doon na magkakaproblema na ngayon eh. No? Hindi ka na walang humahayo, walang mangangaral. 'Di ba? Ano pa, magpapatawad ka sa mga nagkakasala sa iyo. Kasi pinapatawad ng Diyos ang mga nagkakasala sa kanya. So ang dami, no? Pagdating na doon, wala na, magkakaproblema na doon. No? Sabihin na nila, hindi naman ako Diyos. No? Pero pinawalang sala ka ng Panginoon eh. So ibig sabihin, hindi ka ba magbigay ng kapatawaran? Ikaw nga na ikay makasalanan, pinawalang sala ka eh. 'Di ba? So kung makikita po natin yung aral ni Kristo on the Bible, ay para sa tao at para sa Diyos na dapat gawin ng isang tao. Ginawa niya lahat eh. Ano yung magiging response natin? 'Di ba? Dapat ang response natin ay positive. So that is a changed life, a new creation. No, your character is changed also. 'Di ba? Nagbago ang iyong pananaw, ang iyong paniniwala, nagbabago. It's because you are now with Christ. Okay? You are now with Christ. Kaya doon mo makikita na itong taong ito talagang nagbago ang buhay at naniwala ka sa Diyos, sumunod sa Diyos. No? Kaya dapat nakikita ka sa simbahan, nakikita ka sa mga fellowship, nandun ka nakipag-participate, nandun ka nag-aaral ka ng Biblia, nandun ka sa mga panalangin. Okay? Hindi yung masakit ka sa ulo, hindi yung nasaan si brother, nasaan si sister, bakit absent na naman sa gawain. So dapat a new creation ay nagbago nga ang buhay. 'Di ba? A growing desire to obey God. Ito, pas lalong patuloy nating sinusunod ang utos ng Diyos. 1 Peter 1:14, as obedient children, do not conform to the passions of your
former ignorance. Yung mga kasalanan na natin ginawa na dati, yung layaw na ginagawa natin, nakikita natin yung consequence. Ano yung negative consequence? Huwag mo nang balikan yon. Kaya nga nung ikay pinawalang sala ng Panginoon, huwag ka nang magkasala ulit. Huwag mo nang ulitin yung mga kahihiyang ginawa mo dati. 'Di ba? As much as possible, labanan mo 'yon. Hingin mo yung grasya ng Lord na, Lord, minsan hindi ko kaya ang tukso. Hindi, ipag-pray mo sa Lord na malabanan mo lahat 'yan. Yung katamaran, dapat hindi na 'yan pa ulit-ulit, no? Kaya nga kung ikaw po ay nag-commit to obey the Lord, 'di ba? Dapat wala na 'yan, no? Di ka na dapat naging tamad, naging masipag ka na sa gawain ng Panginoon. Hindi ka na ngayon mahiyain, kundi boldly ka nang mangangaral ng salita ng Diyos. Di ba? Hindi ka na nakitaan na ikaw ang naging dahilan kaya natisod yung ibang kapatiran. Di ba? Kundi ikaw ngayon ay talagang masugid na tagasunod ni Kristo. Okay, as an obedient children, do not conform to the passion of your former ignorance. Ignorante kasi yung mga hindi naniwala sa Diyos dati, no? A growing desire to obey God. 'Di ba? Lord, I will obey you. 'Di ba? Pag araw ng linggo nasa simbahan ako. Hindi ako maglalaba. Sabado lang ako maglalaba. 'Di ba? Monday to Saturday, you are given 6 days to finish your task. No? Trabaho mo. Kaya minsan naririnig ko, busy po ako sa trabaho. Hello? Hindi po ba natin pwedeng masabi na busy po ako sa gawain ng Diyos? Di ba? Kumusta ka na? Busy po ako sa trabaho, pastor. Hindi ba pwedeng busy po ako sa gawain ng Diyos? Praise the Lord, di ba? Pag ganun, no? Ito po, pastor, busy po ako sa ministry. Ito po, pastor, busy ako sa pangangaral. Dapat ganun po ang kabisihan natin. Di ba? Hindi mga secular work. Have a genuine love. Siyempre, 1 John 4 verse 7. Beloved, let us love one another, for love is of God. God, the author of love. Ang Diyos po ang simula ng pag-ibig. Kaya po tayo po na mangingibig, it is because God loves us. John 13 verse 35, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. See, you are the disciple of Christ. Sabi ni Kristo, people will know you are my disciples if you love one another. A disciple of Christ, a true Christians, love one another. Walang hatred. Natural po na magalit po tayo. Natural na tayo po ay masaktan. Matamaan ang ating mga ego. Pero, we have to show love. Hindi tayo magkimkim ng galit, ng sama ng loob. Okay? Kasi nga, pinatawad ka ng Diyos. Nung kayo nagkasala, pinatawad ka ng Diyos. Sabi nga ng Ama namin Diba? Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpatawad namin sa iba. So, you are requesting that the Lord will forgive you, then you have to forgive others also. And to forgive is to give love. Diba? Kasi hindi ka talaga makapagpatawad kung walang pag-ibig. No? Number 6, the presence of the Holy Spirit. Of course, the Holy Spirit is with us. Sabi dito, the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Romans 8 verse 16. Nakita natin, siya po ang witness, we are the children of God. Kaya po tayo mga kapatid, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, ay dapat hindi po tayo napagod na gumawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon. Okay? Because the Spirit, you have to always to acknowledge the Holy Spirit in your life. No? It is equal with God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nasa triune God. And Holy Spirit is moving right now. Nakikinig siya sa atin. Nakikita niya ginagawa natin. At ang Holy Spirit nasasaktan sa mga maling gawa natin. Number 7, produces fruit, the Christ-like character. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Galatians 5 verse 22 to 23. Wala pong nagbabawal na umibig. Wala pong nagbabawal na maging masaya.
Tama? Wala pong batas bawal na magkaroon ng kapayapaan. Lahat po itong siyam ay, sabi nga ni Kristo, sabi ni Pablo, against such things, there is no law. Wala pong law laban dyan. Di ba? Mayroon bang batas na bawal ang self-control? May batas ba na bawal ang faithfulness? Wala. Pero yung mga batas na yung mga ginagawa ng ating sarili, pangangalunya, may bawal doon. Di ba? Pagsisinungaling, may bawal doon. May batas laban doon. Lahat yun. Pero sa dito, the fruit of the Spirit, walang bawal dyan. Walang batas para dyan na nagbabawal. Kundi ini-enhance pa nga yan. So mga kapatid, dapat ito po ang nakikita nung ikay pinatawad ng Diyos, nag-aapaw yan dapat sa atin. Kung hindi man lahat yung siyam, at least papunta na doon. At least 8. No? Papuntang siya, makumplito. That is the fruit of the Spirit in us. Kaya yun po ang dapat nakikita sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Di ba? So, matutuwa tayo kung ganun ang gagawin natin. Di ba? So, the conclusion, because you are now justified, your relationship to God was restored. You were not condemned. You are now a new creation. You always have a desire to obey God. You have a genuine love. You always feel the presence of the Holy Spirit in your life. You will become fruitful, the Christ-like character. Okay? Thus, this is a challenge. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Galatians 5:1. Di ba? Yung freedom na to binigay ng Diyos. Huwag ka nang magpaalipin sa kasalanan o doon pa sa mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Let us now draw near to God with a sincere heart and with all the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with a pure water. Hebrews 10:22. Kaya po mga kapatid, dito po sa ating buhay, maglilingkod po tayo sa Panginoon. Ibigay natin sa Diyos ang karapat-dapat na oras, karapat-dapat na panahon, karapat-dapat na buhay natin. Ibigay natin sa Panginoon po yan. Kasi pinawalang sala ka, ginawa kanyang banal, kahit hindi ka banal sa harapan ng tao, pero ang Diyos ginawa kanyang malinis. Diba? Kaya napakaganda ang ginawa ng Diyos sa buhay ng tao. Let us pray. Father God, maraming salamat sa mensaheng aming napakinggan. Ang aming dalangin, Panginoon, ikay patuloy na kumikilos sa bawat isa. Ikaw, Panginoon, naway ihihipo sa lahat na ngayon na may karamdaman, sa lahat ng may nakakarinig ng aming mensaheng ito. Dalangin namin, Ama, sa kanilang pananampalataya, hipuin niyo po sila. Pagalingin mo sila mula ulo down sa kanilang talampakan at igawad mo ang kagalingan completely. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na iyo po nawang samahan ang amin pong mga lessons na ito, na makarating saan mang panig ng mundo, at ang bawat makarinig nito, Panginoon, ay mabuksan ang kanilang kaisipan, makikilala kanila ng lubusan. At dalangin ko, Panginoong Diyos, na patuloy nawa silang mag-aala, patuloy silang magtuturo, Panginoon, sa kabutihan mo, maging witness sila, Panginoong Diyos. Salamat po, Ama, at sa inyo po ang kapurihan, ang karangalan, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Magandang araw. God bless po sa lahat.